Nagbabala ang Armed Forces of the Philippines sa publiko na maging maingat sa mga paulit-ulit na maling impormasyon na ipinakakalat laban sa kanilang hanay. Samantala, may ilang corrective measures ng ipinatupad ang AFP kaugnay ng higit 200 million pesos na unliquidated cash advances base sa naging findings ng Commission on Audit. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Muling pinalagan ng Armed Forces of the Philippines ang paulit-ulit na pagpapalabas ng maling impormasyon laban kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Kabilang na rito ang sinasabing paglabag sa Honor Code ng Philippine Military Academy na muling pinasinungalingan ng AFP at kanilang tinawag bilang imbentong kwento para dungisan ang reputasyon ng isang senior military officer. Isa pa sa pinabulaanan ng AFP ang umano'y pagtanggap ng 15 billion pesos na ghost projects mula kay dating House Speaker Martin Romualdez sa ilalim ng TICAS Infrastructure Program. Gaya ng mga nauna ng paglilinaw, iginiit ng AFP na wala silang hinawakang pondo para sa TICAS projects dahil ang Department of Public Works and Highways o DPWH ang nangasiwa rito. Samantala, ilang corrective measures na ang ipinatupad ng AFP kaugnay ng kanilang 201.8 million pesos na liquidated cash advances base sa naging findings ng Commission on Audit. Ayon sa AFP, pansamantalang itinigil ang sahod ng kanilang mga kawani na may pananagutan, gayon din ang pagpapataw ng demand letter at pagsasagawa ng legal at administratibong hakbang. Kinikilala naman ng AFP ang COA findings kasabay ng pag-iit sa pagpapanatili ng transparency at tamang paggamit ng pondo. Itong mga efforts na to are also underway and tinatrack natin itong mga accountable officers na involved dito, especially itong mga wala na sa serbisyo sa ngayon. Yung iba kasi dito nag-retire na and we intend to recover itong mga public funds in full compliance with the COA directive. Isa pa sa pinuna ng COA ang aabot sa 72.8 million pesos na hindi otorisadong bank accounts. Sabi ng AFP, ipinasara na nila ang mga tinukoy na account, kabilang ang PCSO Endowment Fund sa ilalim ng AFP Medical Center at 2 mula sa Presidential Security Command, habang sinusunod na rin ng Eastern Mindanao Command ang mga proseso para rito. Yung mga reports na to did not establish any loss, misuse, or diversion of funds. Yung accounts that were cited were for the welfare and medical related, and all the funds were used for their intended purposes. Yung issue that was raised was procedural. Hence, our immediate action to close accounts and align mechanisms with regulatory requirements. Sa kabila nito, nilinaw ng AFP na ang findings ng COA ay hindi nangangahulugang mayroon ng korupsyon, ngunit handa silang papanagutin ang mga mapapatunayang nagkaroon ng kapabayaan hinggil sa pondo. Ito are procedural in nature. So kung kailangan i-correct, itong sandataang lakas ng Pilipinas, of course we take this as somewhat like a constructive criticism of sorts. And kailangan ayusin natin yung sistema, hindi ibig sabihin na may katiwalian, But kung meron man kailangang i-align para maging tama yung proseso, gagawin yun ng sandataang lakas ng Pilipinas. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.